Isang magandang araw sa ating lahat. So, ang araling ito naman ay aralin 2 at para naman ito sa inyong gawain 2, patungkol pa rin sa Module 2 sa ika-4 na nating linggo. At ito ay nakafocus sa binasa natin na sulat o isinulat na awit ni Jess Santiago at ito inyong napakinggan. So, bilang pagsisimula, tinukoy dito yung ni Jess, yung napakaraming mga pananalita sa Filipino o ng mga Pilipino o ng mga Pinoy na nagkakaroon ng iba't ibang mga pagpapakahulugan. So ano nga ba ang pagdadalumat o ano yung dalumat na tinatawag natin bago tayo tumuloy doon? So, ayon sa isang writer, ito ay pagpapakahulugan ng mga konsepto. So, sa bawat isa, nagkakaroon tayo ng iba't ibang opinyon, iba't ibang konsepto sa iba't ibang bagay. So, ang sarili mong pagpapakahulugan o pag-unawa mo, yun ang iyong pagdalumat sa isang konsepto. Ang pagkakaroon ng kakayahan ng isang tao na mag-isip ng higit pa na malalim. Hindi lang yung kung ano lang yung lumilitaw na literal na lumilitaw na pagpapakahulugan, kundi ang pagdadalumat ay ang pagkakaroon natin ng kapasidad na mag-isip pa ng higit na malalim kesa dun sa nauna ng mga mensaheng lumilitaw. Mas nakikita natin yung mensahe sa likod ng bawat pahayag o ng salita depende sa anong pagkakataon. Isa pang pagpapakahulugan ay ang makita ang kahulugan ng salita o pahayag na mas ginagamitan ng makabuluhang pag-iisip. So yung dalawang ito ay nagkakarugtong na meron silang pagkakahawig. Ano pa pag sinabing pagdadalumat? Hindi ito basta-basta o simpleng mga salita, pangangatwiran o pag-iisip na madalas na nagagamit natin mga tao. Kadalasan ito ay ang pagsasaad ng ibang kahulugan sa mga simpleng salita at paksa o partikular na sitwasyon ng isang tao. So kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang simpleng pagpapakahulugan, kundi mas nakikita natin yung iba pang kahulugan sa likod ng salita. Depende kung paano ito ginamit o depende sa kung anong partikular na sitwasyon meron ng isang tao. So yun ang mga pagpapakahulugan sa dalumat. Ang dalumat din ay salita rin na paggamit ng wika sa mas mataas na antas. Mas mataas ang pangunawa mo, mas malalim kang mag-isip, mas mataas ang antas na meron ka. At ang pagtawag dito ay pagtuteorya. Nagkakaroon ka na ng sarili mong konsepto at teorya sa iyong isipan batay dun sa pagbibigay mo ng kahulugan na may kabatayan. Pag sinabing kabatayan, meron itong basihan, meron itong pinagmulan. Kung ano man yung pagtuteorya mo, kung ano man yung pagbibigay mo ng kahulugan ay merong batayan sa masusi at kritikal na paggamit ng salita. So hindi ka basta-basta lang bumibitaw ng pagpapakahulugan o pagkakaroon ng konsepto o teorya. Ito ay nakabase sa masusi at kritikal na paggamit mo ng mga salita na umaayon sa ideya o konsepto sa malalim na kadahilanan o uri ng paggamit nito. So gaya din kanina nabanggit natin, depende sa paksa o partikular na sitwasyon. Ito yung tinutukoy natin na malalim na kadahilanan o uri ng paggamit nito. So yon ang mga pagpapakahulugan sa pagdadalumat. Kung babalikan natin yung kanta o yung awit na sinulat ni Jess Santiago, this is already the summary. Kung babalikan natin yung kanta na Pinamagatang Loob ni Jess Santiago, dito makikita ang iba't ibang mga salita na nagkaroon ng iba't iba ding kahulugan. Panimula niya, ang wika daw natin ay simpleng-simple pero ubod ng lalim. Para sa hindi Pinoy, napakahirap nitong sisirin. Ang salita pa lang niya na sisirin, meron na yang ibang pagpapakahulugan. At nakita ko yan sa mga sagot ninyo sa inyong gawain 1, kung anong binigay niyo na pagpapakahulugan.
And take note, hindi lamang ito mahirap para sa mga hindi Pinoy. Dahil maging tayong mga Pilipino ngayon ay masigit pa na nahihirapan sa ating sariling wika kaysa sa gumamit tayo ng dayuhan. And that's very, very sad thing na nangyayari na realidad sa kasalukuyan. Ayon kay Jess, nagbigay siya ang salitang looban, ibig sabihin, sulok ng isang puok, yung pinaka papasok pa. Ang magnanakaw ay nanluloob. Alinlangan ay ang pagdadalawang loob, pagdadalawang isip. Ang salitang hikayat, ang salitang hinanakit ay sama ng loob. At ang bituka at ang atay daw natin ay tinatawag din nating lamang loob. So mas malalim ang mga salitang ito. Ano pang dagdag niya? Na para sa hindi Pinoy mahirap intindihin. Ang taong matatag ay tinatawag nating buo ang loob. Ang tao namang nagtitimpi, ang kulo ay nasa loob. Ang barkada mo o ang kabarkada mo ay kapalagayan mo lang ng loob. Samantalang ang kaibigan mo ay katapatan mo ng loob. Sa barkada, palagay ka lang. Sa kaibigan, mas may lalim, mas matapat kayo sa isa't isa. At take note, hindi nababayaran ang utang na loob. Ito lang yata ang klase ng utang na hindi nababayaran. So, mas malalim, mas magandang pakinggan, napakaganda ng ating wika kung lahat lang tayo nagbibigay ng pansin at tuon dito. So, ayon sa kanya, sa kanyang awit, ang wika ay tulay na tuloy-tuloy. So, ang salitang tulay dito, nagbibigay na naman ng ibang, nagkakaroon na naman ng malalim na kahulugan. Ano kaya yun? Sa loob ng puso at utak ng Pinoy. Kaya ang wika'y dapat nating pag-aralan kung nais nating magtuloy. Yung magtuloy, anong ibig sabihin yan? Magtuloy saan? Hanggang sa kaloob-looban ng puso't utak ng Pinoy. Ano ang kaloob-looban na tinutukoy dito? So, base doon sa inyong mga sa gawain 1, nakita ko, ito yung mga ibang mga sagot na nakuha natin. Kumuha lang ako ng iilan. So, ano yung mensahe, ano yung nakuha nating nilalaman mula dun sa awit ni Jess Santiago? Merong nagsabi sa inyong pangkat, ang mensahe ay maayos na naihatid sa mga tagapakinig kung saan binibigyan diin ang lawak at kahalagahan ng ating wika. Yes, malawak ang wika, tama. Mahalaga ang wika, tama, para sa ating mga Pilipino. Taon-taon din ang paglago nito, kaya't nakasalalay mismo sa atin ang pagpapahalaga rito. So hindi lang taon-taon, kundi sa lahat ng araw ng ating buhay, meron tayong matutuklasan, meron tayong matututunan sa ating wika. At ang wika natin ay may kaugnay sa ating araw-araw na buhay. Meron ding sumagot na kung iisipin at aanalisahin, iba't iba ang wika at dialekto sa ating bansa, subalit tayo ay nagbubuklod-buklod at nagkakaisa sa nasyonalismo at patriotismo na ang pinag-uusapan. Yes, paanong nangyayari yon? Dahil sa tulong ng ating wikang pambansa. At yung teksto ay nais iparating at ipahiwatig ng kanta ang kamalayan at pagmamahal ng lubos sa sarili nating wika. So ito ay sinipi ko mula dun sa inyong mga sagot. Ano pang meron? Puro at malinaw na pangungumbida sa ating kapwa Pilipino, dapat big letter tayo dyan, na dapat nating pagyamanin, yes, paunlarin, at payabungin ang ating wika at kultura dahil ito ang kayamanan ng ating bansa. Wika ang siyang nagtataguyod at nagbubuklod sa atin upang magkaisa at ang wikang Filipino ang sumasalamin at manifestasyon or manifestation kung sino at ano tayo bilang mga Pilipino.
at mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya nararapat lamang na isalin pa sa mga susunod na henerasyon. Tama. Kung ano man ang matutunan natin ngayon, dapat hindi tayo tumigil at patuloy na ibigay sa susunod na henerasyon. Ang wika ay panghabang buhay. Ito'y ginagamit natin mula nang tayo isinilang hanggang sa huling hininga ng ating buhay. So sana ganun tayo lahat mag-isip, no? So mga halimbawang salita at mga binigay niyong pagpapakahulugan, ang salitang loob, maaaring sumangguni sa emosyon or ang ibig mong sabihin dito, ang nangangahulugang emosyon, ugali o ugali ng isang tao. So kung nararamdaman niya, anong nasa sa loob niya. Isa pa ang kinuha ko doon sa mga sagot niyo, ang salitang tulay kanina na tinukoy natin. Koneksyon sa pagitan ng mga bagay tulad ng tao para sa iba. So kanina, sinabi doon, ang wika ay tulay natin para makapasok sa puso at isipan ng Pinoy. Ano pang nakuha natin? Sisirin. Sumisid sa kailaliman, that's the, yan ang, yan ang literal na kahulugan niya. Pero para sa pagdadalumat, bigyan mo pa ng malalim na pag-intindi. Ibig sabihin ng sisirin, may malalim kang pag-unawa or kaya mong unawain kung gaano man kalalim yung mga salita or binibigay na pagpapaunawa. Puso. Ang wikang ating binabaybay ay dapat manggaling sa puso dahil ito ang ugat ng ating buhay. Napakagandang pakinggan. Lahat ng to galing sa inyong mga sagot. Matatag, isang pang-uri na naglalarawan na sa taong hindi sumusuko. Utang na loob, ito ay isang katangian or pagkilala na hindi kayang tumbasan ng pera. So para sa ebaluasyon ng ating natutunan, dahil meron na kayong gawain 1, so gusto kong makita kung ano yung natutunan natin sa aralin natin na ito. Meron akong inhandang gawain 2 para sa aralin 2 ninyo, ika-4 na linggo na natin para sa ating module 2. So tunghayan ang ating Google Classroom dahil doon ko ipapaskill ang inyong gawain. Gaya ng nasabi ko, hanggang 2 gawain lamang tayo sa bawat aralin. So maraming salamat at mag-ingat kayo parati.